Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, January 9, 2024. So, parang hirap na hirap yung index natin dito sa 6,700. So, may patrap si market natin kasi kanina umabot yata tayo ng halos 1% na gain, 0.8, 0.9 na galawan sa market. Pero nung pre-close, binuhusan yung ating ibang blue chips. Pero nonetheless, net foreign buying pa rin naman tayo. Okay? So parang hirap yung galaw nga ng index natin. Nag-close tayo ng 6,618.52. Tapos nandito pa rin yung foreigners. May namimili pa rin, 915.94 million. Ayan. So optimistic tayo sa market kahit na medyo very bearish yung dalawang candles natin. So nag-loss tayo sa pre-close dahil sa magic drop. Nagkaroon tayo ng 0.14%. Gain pa rin naman pala siya. Positive 0.14% naman. Okay? So ito po yung ating mga trending stocks. SGP, ano ba nangyari dito sa kanya? Nag-pullback. Nag-pullback si SGP ng malaki din negative 6.30%. Pero 18% naman to, di ba? Yung binigay niya kahapon. So meron siyang another net foreign sell. So may tingnan natin kasi may pa-profit taking kahapon 30 million yung nakita yata natin dito kay SCP net foreign sell. So ngayon, meron siyang negative 7.56 million net foreign sell naman. Sa mga dito natin, ayan, medyo nag-bounce siya ulit, 2.04%, and then meron siyang 316K net foreign buy si dito. SPNEC, ano kayo meron dito? 0% pa rin eh. Pero nagtitrending pa rin siya. O siguro to, 26.69 million net foreign buy. So, binubomba ni Abacus si SPNC natin. Bili siya ng bili. Tapos si Converge, eto pullback, negative 3.6%. Pero okay lang, meron tayong 5.55 million net foreign buy. Tapos si PLC, eto maganda pa rin. Parang nagkaroon siya ng flag formation. So nag-up siya ngayon ng 1.49%. And then minus 896K. So net foreign sales si PLC. Ayan. So finally mga banks yung yung mga bida sa market natin. So Security Bank. So nag-up siya ng 1.37%. Pero kanina kaya umabot tayo ng 0.8, 0.9% sina Metrobank, BDO, sila po yung mga naggalawan dito sa blue chips naman natin. Okay? Tapos sa mga small caps, maliliit lang yung pitikan. So Security Bank up ng 1.37%. Meron siyang 180K net foreign buy naman. Okay? So bukas kaya parang bearish yung yung sentiment ng markets natin. Okay? So disclaimer guys sa mga bago sa channel natin as usual, please don't forget to read po yung ating disclaimer. So for education purposes lang po yung ating vlog. Huwag mong gagamitin to as reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved sa trading sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung bibili mo naman. And then, para updated ka sa mga trending stocks review, so subscribe ka lang po dito sa ating Palab Trader na YouTube channel or kung gusto mo join ka sa trading group naman natin. Meron siyang membership button. Okay? So, tingnan mo na lang po yung mga nakasubscribe yung ating daily trending stocks review, company reviews, mga sample trades, mga basic indicators. Ano ba sinasabi na indicators natin? Parang bearish yung dalawang candle ni PSE. Tapos yung ating risk management, so building your fundamentals, PSE, stock market studies, yung mga basic na learnings po natin sa market. Then follow mo ako dito sa ating Palabra Trader Crypto ko to na YouTube channel. So nag-break si nag-break si Bitcoin ng 46K. So na-break niya yung 45K level natin last time. So malapit na hatang i-announce yung ating ETF. Yung ETF ng ating mga Bitcoins. Follow mo din ako dito sa social media, Facebook account na Palabra Trader para updated ka po sa mga uploads. Palabra Trader na Facebook page. Ayan, pili ka na lang po sa dalawa. Bodega Peak is yung ating learning sa PSE market dito sa US at saka dito sa cryptos. Ayan, check mo na lang po yung mga nakalagay dyan. Money earners, yung mga side hustles natin. Pumipitik yung mga website natin ngayon. So medyo maganda yung earnings natin for today. Ayan, so pero parang nahirapan yata tayo sa earnings last month. Medyo maganda kasi last month yung yung pinaka-last 2023 na earnings natin. Pero yung last week, di ba maraming holiday. Pag may holiday, sa mga gusto mag-website, pag may holiday, o continue nagbabasa, so siguro nanonood yung mga tao as compared sa nagbabasa during normal days. Pag normal days, may mga nagbabasa talaga. Okay? So yung ating Twitter,
So follow mo na ako para updated ka. So net foreign buy tayo. Kanino kaya yung stocks to? 915.94 million net foreign buy. Traded turnover value is 5.75 billion. So panalo is finance nga. Ayan, nag-up siya ng 1.13%. Ang talo is mining, negative 1.2%. Sino kaya to? Baka sina SCC, no? Nag-drop. At saka si industrial, negative 0.64%. So ito po yung mga binili ng ating foreigners: BDO, BPI, Manila Water, SPNEC, CNPF, AC, JT Cap, Ali, A-REITs. Lakas pa rin ni Ali, no? Humahato pa rin. Globe, Tel, Converge dito, and then ICT. Foreign funds sold, ito yung mga binenta: UBP, ASEN, ANI, DNL, EI Green, ACAB, MREITs, Robinson. Nag-breakout si Robinson natin. Cebu. Ayan. So, yan po yung mga binenta. Banco de Oro, BDO issues second peso-dominated fixed-rate Asian sustainability bonds, MRC, to invest in BeatStar Prime Holding as part of its business strategy, become a significant player in the fast-growing information and communication technology, so IT. Bitcoin, ito yung sinasabi ko, 46K na siya. So, congrats sa mga Bitcoiners natin. Abot kaya ulit tayo ng 60K for this year. PSE, okay, 0.14. At ito yung mga winners natin kanina, no? Si Now, puro 1% lang siya. Oh. Si Now, nag 3% yung galaw. Fruit, hindi pa rin gumagalaw to. 9 months, 2023 revenue up ng 1.8 billion. Net income is 70.2 million nung 9 months naman. Positive pa rin naman siya. Unemployment rate, ayan. So good news, siguro ito yung good news natin kaya nung umaga, medyo maganda yung galaw ng karamihan ng mga blue chips. Unemployment rate down to 3.6%. Yan. So BDO, okay, basa na natin yan. Minimum offer size. DMC, registered a 7% increase in energy sales volume. Ayan, bumawi siya kanina eh. Ewan ko lang sa closing. 5 billion foreign bond float eyed. US shares up. Okay, so nag-up sila kapon. HI will have finances services as core function. Dividend from state-owned firms up ng 46%. Ayan. MRC, okay na yan. JT Cap, gumagalaw. Tapos yung si Ricky Rason, siya na yung namamahala dito sa Malampayan. No? Secures long-term gas supply deal for Lopez Family's power plants. Globe Telecom Corporate Venture Builder 917 is expanding its house real estate management. Meralco anticipates a slight increase in power costs in January. And then yung ating unemployment is 3.6%. Ayan, konti lang as compared last month. So overbought, sino na ba? May mga overbought na tayo ni stocks, no? Yung mga masipag gumalaw. SGP kahapon is 18% nga po siya. Tapos ito yung catalyst natin sa crypto. BlackRock sets low fee for new spot Bitcoin ETF. Ayan. So Bitcoin breakouts 45K nga po siya. Tapos yung galaw natin kahapon is, ano yung summary? Okay siya, lakas ng Nasdaq. 2.2%. Dow Jones 0.58 and then S&P is 1.41% naman. Okay, so maganda yung galawan dito sa global markets natin kagabi naman. Okay? So guys, yung ating Patreon channel, as usual, yung mga gusto po na sumali sa trading group, kung gusto po yung guide sa trading investing sa Philippine market or community, meron po tayo dito sa Patreon channel po. So double check mo na lang po yung mga nakalagay natin na informations naman dyan. Okay? So refresh natin yung ating galaw. So grabe naman to si market. Kung kailan okay na eh. So bigla ng buhos nung pre-close, balik tayo sa 6,618.52. Up pa rin naman 0.14%. And meron tayong traded value na 5.26 billion. So yun nga lang, yung ating mga winners last time, sila yung mga nag-pull back. Converge, minus 3.6. GGS, minus 3.25. Aboites, minus 2.8. ASEN is minus 2.6%. So, yan po yung mga humila ng market. And then, ito naman yung mga nag-sustain sa market natin. San Miguel, 4.11. Metrobank, 2.21. Wilcon, 2.13 as a isang bank. CBDO, 0.98. Bloom, 0.79. Si Alio, matatag, 1.47% naman. Okay? So, based dito sa stats sa mga winners, konti lang, no? So,
Tapos mga 3% karamihan sa kanila. So green is 5.96, San Miguel 4.11, PERC, FLI, LC 3% sa 2.6, Robinson Land nag-breakout nga to 2.4%, si dito natin nagbabounce pa rin 2.04%. Now is update naman siya 1.69%. So ito yung mga losers natin, mga small caps. X minus 14%, SGP minus 6%, so medyo pullback na siya. No? ATI minus 4%, Converge minus 3.6%, Anibalay is minus 3.49%. Sino pa ba dito? Si ABA is minus 2.75% naman. Okay, so the rest, mga 2% yung laglagan sa mga trending stocks natin last time. Okay, so yun po yung galawan natin. Refresh natin to para hindi siya mag-close. Okay, buyers and sellers, and then silipin natin yung ating market. Okay, so medyo nahirapan tayo sa 6.7. Masyado maaga pa ba yung yung target natin this January na 6,700 level kasi ito yung pinaka-resistance. Ayan, halos mag 6.7 na pala tayo kanina. 6,677 yung pinaka-peak ng index po natin. So good sign na lumalaban po yung galaw ni Philippine Stock Exchange natin. So, okay pa rin naman. Good vibes pa rin naman. Lalo na meron tayong nakita na halos 1 billion ulit na net foreign buy dito sa market. Okay? So, intact pa rin naman yung trend natin. Kailan bukas, baka nga mag-pullback siya ng konti kasi very bearish yung mga candles natin. 2 days na untog na siya dito sa malapit sa 6,700 naman. Okay? So, tignan natin for the coming few days. Okay yung RSI. And then, okay din po yung ating pinaka-MACD formation naman. Okay? So, tingin tayo dito sa global market. Mapula. So, babawi ngayon si global market. Nasdaq futures, minus 0.38. Dow futures, minus 0.26. And then, S&P 0.26. So, kahapon, medyo berde. Mahina pa rin dito sa bandang Europe, no? Mapula pa rin, no? So, mapula na naman siya. And then, bandang Asia, paramihan sa atin is berde. Yung galawan, so nag-bounce na sila. Japan, 1.16. Sino pa ba? So, yung iba is maliit, tapos majority is berde. Dito sa galawan po ng ating mga stocks, Asian stocks naman. Okay? So, dito naman sa Bitcoin, ayan. So, Cryptonatics, Bitcoin 46K, 46.5K, tapos si Ethereum 2.29, and BNB, nag-drop pala ito, no? 304.45 naman. So, medyo babawi ngayon yung cryptos po natin kasi karamihan is verde naman yun po. Yung nakikita natin na galawan ng ating mga cryptos. Okay? So, balik tayo dito sa chart. Refresh ko muna to. Then, pag-usapan natin yung ating trending stock. So, SGP, ayan, pullback muna. Kasi medyo malakas kasi yung niya yung gain na niya. Umakyat pa nga siya kanina, umabot siya ng 8.14. Saan ba natin nilalagay ito last time? Sa 8.5 yata eh. So, pero nauntog siya. And then, nag-support tayo dito sa MA 100. Kailang medyo bearish yung yung candle plus yung volume ng lumabas ngayon, halos kaparehas ng volume na nagtulak kahapon. So, lumabas na kaya yung mga winners kay SCP natin. So, okay pa rin naman yung mga indicators RSI at saka MACD formation naman. Okay? So, based dito sa price action, meron tayong loss. So, loss naman ngayon si SCP. 6.3%, minus 7.5 million at foreign sell. Call Timson ang buyer, and then Salisbury Pep yung ating pinaka-main seller. Okay? So, pullback muna. And then, kailan mag-retest siya dito. Ito kasi pinaka support area po natin dito sa area na to. So, kailan mag-retest niya. Or, mas maganda makita merong maliit na candle na green at the end of the day para kay SCP natin. Para medyo bullish tayo. At then, hopefully, naghanap lang siya ng flag formation para sa kanya next na run up naman. Okay? So, next, dito. So, pansin natin si dito last time. Ngayon, medyo gumagalaw na yung kanyang price action. So, medyo nauntog siya malapit dito sa MA 100. Pero meron siyang malaking dalawang volume from the past kahapon at saka few days. So, yung ating RSI is actually medyo bullish yung yung RSI natin. Paakyat plus yung ating MACD formation is okay naman siya. Ayan. Nantok yata tayo. Tapos, okay. So, natuloy yung breakout dito ba? Okay to, parang meron siyang maliit na flag formation pala dito.
So another candle or kung medyo malakas talaga siya bukas, breakout ang expectation natin dito sa 2.56 si dito. Kasi nasa 2.5 eh. So yan yung pinaka-immediate resistance ng galawan naman natin sa kanya. Bago maganda yata si dito based sa price action natin. So meron siyang gain na 2.04%, 316K net foreign buy, Bacchus call ang buyer, and then FMS call yung ating pinaka-main seller. Next, SPNEC. Naka-trading hold ba to? Hindi ko napapansin eh. Kasi laging 0%. Ba't lagi siyang meron naman January 9. Laging 0% yung galaw ni SPNC. So naglalaban ang bear sa bull sa kanya. So gap dito. So yan pa rin naman. So ganyan na lang muna yung drawing natin. So medyo nakukulong siya from the range na 1.2 until 1.4. So yan po yung ginagalawan na range ngayon ni SPNC natin. And wala pa tayong makita na momentum kasi yung RSI is still below RSI 50. Yung ating MACD medyo lumalaban yung galaw niya kasi after ng sudden drop niya dito, umakyat naman yung price action natin. So medyo lumalaban si MACD formation naman natin. And then, based sa price action, 0% nga siya. Plus, pero hindi nagsasawa si Abacus. Ayan, 25.691 million. So meron din si JP Morgan, no? Ba't kaya mga big boys nandito? JP Morgan, Abacus, and then Abacus FMS yung ating pinaka-main seller. Okay? So ganyan muna. Converge, yung mga alaga natin, si Converge. So medyo nag-pull back si Converge natin. Nag-resist siya dito sa 9.8. So ngayon or bukas, retest tayo dito sa dito sa malapit sa MA 100 naman. Kasi yan yung pinaka-next na support based sa price action po ni Converge natin. So okay pa rin naman, intact pa rin naman lahat ng RSI and then yung ating MACD formation. Laki yata ang volume na lumabas ngayon para dito kay Converge. So meron siyang loss. Loss siya ngayon, negative 3.61% pero net foreign buy. Okay. So 5.54 million net foreign buy. JP Morgan, video ang buyer, and then call SPQTs yung ating pinaka-main seller. Next, PLC. Nariata to si PLC natin. Kasi nag-ano siya, nagfa-flag formation po siya. So, which is bullish flag yung nakita natin. Hopefully, meron siyang breakout para makalampas na siya dito sa wick ng candle natin. Nauntog siya dito sa 0.68. Ano ba yung sabi natin last time? Tanda mo na ba yung last na drawing natin? Is medyo mataas naman ng konti dyan. So mga 0.74 yung pwede mo next na target sa kanya. So very good. Laki na ng ginalaw na yan ha. Subukan natin sukatin dito is ayan 11% na rin yung binigay ni PLC natin. So okay lahat ng indicators, volume, buhay, si PLC, and then okay din yung ating pinaka-MACD formation man. So based dito sa kanyang price action, PLC is up ng 1.49%, minus 896K net foreign sell, FMS, APS a buyer, and then call Citysec yung ating pinaka-main seller. Okay? And then lastly, Security Bank. So finally, gumalaw-galaw na rin siya. So meron siyang flag formation dito na breakout. So yung ating pinaka next na resistance dito So siguro naman kaya na niya yung kasi bangko yung naggalawan ngayon. So tignan natin. Okay yung RSI, okay yung MACD. Ayan, so mga naghahanap ng setups, okay din yung ating volume. So price action, okay din siya. Ayan. So medyo good vibes na tayo dito kaya lalim din ng ginalaw niya since January levels natin is bumagsak na rin siya ng more than 20%. Okay? So fundamental wise, hindi ko napansin kung okay to si Security Bank ngayon. So meron siyang gain 1.37%, 18,000, 180,000 in foreign buy. SB Equities Platinum ang buyer, Asia Sec Wealth yung ating pinaka-main seller. Okay? So balik tayo dito sa PSEI. So very quick lang yung review natin kasi wala naman masyadong sobrang trending na stocks. Maliban yata kay si Green ba yun? Pumitik yung kanyang galaw. And then the rest is pullback or nasa blue chips na iba yung galaw ng ating market. Okay? So medyo bearish yung last two candles natin. Baka mag-retest tayo malapit sa 6,000 6,560. 6,560. Ayan. So, yun po yung abang natin support
resistance, medyo nauntog siya kasi. So, kailangan mag-retest siya ng support formation naman. Okay? So, yun lang muna yung ating review for today. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys, open yan. Yung ating crypto ko to, follow mo na lang, Facebook account, Facebook page, Kudekipic, Money Earners, Twitter, and yung Patreon para sa mga gusto po sumali sa trading community naman natin. Kung gusto mo lang guide, sali ka lang po dito. Okay? So yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.